Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Conqueror, isang pag-aaral mula sa Biblia. Pagsunod kay Jesus kahit gusto mo nang sumuko. Kung tatanungin ka kung ano ang iyong pinakamalaking pangarap, ano ang iyong sasabihin? Noong ako ay nasa high school pa, alam ko agad ang sagot, ang makapaglaro ng basketball sa kolehiyo. Kahit maliit ako, determinado akong makapaglaro sa mas mataas na antas. Lumaki ako sa isang maliit na bayan ng Cardona, kaya mahirap makahanap ng magandang laro ng basketball. Kaya upang umunlad, madalas akong mag-isa na nag-e-ensayo ng ilang oras, sa madaling araw, pagkatapos ng ensayo hanggang gabi, at kahit sa gitna ng matinding pag-ulan. Anuman ang mangyari, ang aking pananaw, at nasiyahan ako roon. Ngunit noong pumasok ako sa kolehiyo, nakaranas ako ng bagay na nagbukas ng aking isipan. Ang ibang manlalaro ay mas mabilis, mas matangkad, at mas sanay kaysa sa mga nakalaro ko sa high school. Nakapasok naman ako sa koponan, ngunit bihira akong makalaro sa unang 2 taon, at dahil dito, muntik na akong sumuko. Bakit pa ako magpapagod, tanong ko sa sarili, kung hindi naman ako makakalaro? Sa puntong iyon ng aking buhay, ang hirap at sakripisyo sa paglalaro ng basketball sa kolehiyo, bagamat pangarap ko ito, ay tila mas mabigat na kaysa sa pakinabang na makukuha ko. Sulit ba talagang sumunod kay Jesus? Gaano man katagal ka nang sumusunod kay Jesus, malamang ay nakaranas ka na ng pagdududa, kawalan ng katiyakan, at maging ng galit sa Diyos. Karaniwan lamang itong itanong, sulit pa ba ang maging Kristiyano kung napakabigat ng hinihinging sakripisyo? Tulad ng aking pinagdaanan sa basketball, maaari ring naisip mo kung sulit pa ba ang patuloy na paniniwala kay Jesus. Marahil ay naramdaman mo rin ang naramdaman ng manunulat ng awit na nagsabi, ngunit tungkol sa akin, halos natisod ang aking mga paa, halos nadulas ang aking mga hakbang. Sapagkat nainggit ako sa mga palalo, nang makita ko ang kaginhawahan ng mga masama. Tunay na sa walang kabuluhan ay nilinis ko ang aking puso, awit kapitulo 73 versikulo 2 hanggang 13. Naaalala ko ring naramdaman ko ito noong ako ay nasa 2 taon pa lamang ng high school. Lumaki ako sa pamilyang Kristiyano, kaya hindi mabilang na beses ko nang narinig ang aral tungkol sa pag-iingat ng kalinisan bago mag-asawa. Ang masasamang bunga ng paglabag sa plano ng Diyos ay itinuro na sa akin mula pa sa pagkabata. Alam ko ang katotohanan tungkol sa mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik at iba pang kahihinatnan ng hindi paghihintay. Ngunit kahit alam kong totoo ang mga ito, tila hindi tugma sa aking nakikita. Marami sa aking mga kaibigan ay nakikipagtalik na, ngunit wala naman, sa abot ng aking alam, na nagkaroon ng sakit, dumaan sa masakit na paghihiwalay, o tila nagdurusa. Sa katunayan, marami sa kanila ay tila masaya sa kanilang pinili. Tapat kong naisip kung ang mga kaibigan kong hindi naniniwala ay maayos naman ang buhay kahit hindi sumusunod sa Diyos, gaano pa ba kahalaga ang manatiling tapat? Tanggapin ang sakripisyo ng pananampalataya. Para sa iba, ang pagtitiwala sa Diyos ay tila napakadali. Hindi ako kabilang sa kanila. Hindi madali para sa akin ang maniwala. Sa mundong mas pinahahalagahan ang kasalukuyan kaysa sa walang hanggan, ang makapangyarihan kaysa sa mapagpakumbaba, at ang nakikita kaysa sa hindi nakikita, araw-araw akong nakikipagbuno upang mamuhay para sa Diyos. Hindi likas sa atin ang pagtalikod sa sariling kagustuhan at pamumuhay para sa Diyos. Sa mahabang panahon, akala ko ako lang ang nakakaramdam nito, ngunit noong mas maingat kong binasa ang Biblia, nalaman kong marami ring mga lingkod ng Diyos ang dumanas ng matinding hirap sa kanilang pananampalataya. Si David ay, taong-ayon sa kalooban, ng Diyos, unang Samuel kapitulo 13 versikulo 14, tingnan din ang Gawa kapitulo 13 versikulo 22. Siya mismo ang pinili ng Diyos upang maging hari ng Israel dahil sa kanyang pagpapakumbaba, katapangan, at paglilingkod. Ngunit kahit si David ay nakaranas din ng pagdududa at matinding kalungkutan sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kahit wala siyang ginawang masama, kinailangan niyang tumakas upang iligtas ang sarili mula kay Haring Saul. Habang nagtatago sa kuweba, dumulog si David sa Diyos. Ang kanyang katapatan sa paglalabas ng saloobin ay tunay na kahanga-hanga. Isinisigaw ko ang aking tinig kay Yahweh. Nakikiusap ako sa aking tinig kay Yahweh. Ibinubuhos ko ang aking daing sa harapan niya. Ipinahahayag ko ang aking kabagabagan sa harapan niya. Kapag ang aking diwa ay nanghihina sa loob ko. Ikaw ang nakakaalam ng aking landas.
sa daan na aking nilalakaran. Naglagay sila ng bitag para sa akin. Tumingin ka sa kanan at masdan mo. Walang nakapansin sa akin. Wala akong matatakbuhan. Walang nagmamalasakit sa aking kaluluwa. Sa iyo ako dumudulog, O Yahweh. Sinasabi ko, ikaw ang aking kanlungan. Ang aking bahagi sa lupain ng mga buhay. Pakinggan mo ang aking daing. Sapagkat ako'y lubos na napipighati. Iligtas mo ako sa mga humahabol sa akin. Sapagkat sila'y mas malakas kaysa sa akin. Ilabas mo ako sa bilangguan. Upang makapagpasalamat ako sa iyong pangalan. Ang mga matuwid ay magsisiksikan sa akin. Sapagkat ikaw ay gagawa ng mabuti sa akin, awit Kapitulo 142. Gayunpaman, sa kabila ng tapat na paglalabas ng kanyang damdamin, nanatiling tapat si David sa Diyos at sa tawag sa kanya na maglingkod bilang hari ng Israel. Ang kanyang katatagan sa panahong iyon ay patuloy na nagpapatibay sa aking pananampalataya. Isa pang dakilang halimbawa ay si Abraham. Pinili siya ng Diyos, sa lahat ng tao sa lupa, upang maging ama ng bansang Israel. Nangako ang Diyos na palalakihin ang kanyang pangalan, pagpapalain siya, ibibigay ang lupain sa kanyang mga inapo, at iingatan sila mula sa mga kaaway, Genesis Kapitulo 12 versikulo 1 hanggang 3. Pinili ni Abraham na maniwala sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, at itinuring ito ng Diyos na katwiran sa kanya, Genesis Kapitulo 15 versikulo 6. Ngunit pagkatapos ay inutusan siya ng Diyos ng isang bagay na lubos na nakalilito, ay ang kanyang sariling anak. Naintindihan ko ng lubos ang bigat ng utos na ito noong ako na rin ay naging ama. Nakakatakot isipin na ikaw ay papatayin ang sarili mong anak. Ano kaya ang tumatakbo sa isip ni Abraham? Paano pa niya naintindihan ang pananampalataya sa sandaling iyon? Halos lahat ng tauhan sa Biblia ay nakaranas ng pagdududa sa pagtitiwala sa Diyos. Maaaring naisip ni Jose kung bakit siya ipinagbili bilang alipin. Ang mga alagad ay nagtaka kung bakit si Jesus ay ipinagkanulo, binugbog, at ipinako sa krus gayong akala nila siya ang Mesiyas na magliligtas sa Israel. Si Job ay nagtanong kung bakit, kahit siya ay matuwid, ay dumaranas siya ng matinding paghihirap. Ganoon din, maaaring naisip mo kung bakit naghiwalay ang iyong mga magulang, bakit ka ipinagkanulo ng kaibigan, o bakit ka nakakaranas ng iba't ibang pagsubok. Kung gayon, makasama mo ang marami pang lingkod ng Diyos na nakaranas din ito. Kahit na hindi laging maunawaan ang mga bagay ayon sa ating pananaw, makapagtitiwala tayo na ang mabuti nating Diyos ay may plano. Hindi niya kailanman binitawan ang paghawak sa sitwasyon noong tumatakas si David kay Saul, noong handa ng ailay ni Abraham ang kanyang anak, o noong ipinagbili si Jose bilang alipin. Kaya sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid matapos ipakilala ang kanyang sarili, tungkol sa inyo, inyong inisip na gawing masama laban sa akin, ngunit inisip ng Diyos na gawing mabuti, upang gawin ang bagay na ito, upang iligtas ang buhay ng maraming tao, gaya ng nakikita natin ngayon, Genesis Kapitulo 50 versikulo 20. Para bang sinasabi rin sa atin ni Kristo, magtiwala ka sa akin. Buhay ako at kasama mo sa bawat sitwasyon. Gagawin kong pagpapala ang iyong mga paghihirap. Gagawin kong kagalakan ang iyong mga paakit. Paano ko magagawa iyon? Ako ang makapangyarihang Panginoon ng sanlibutan, na nakagagawa ng lahat ng bagay at nagpapatakbo ng lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos at tinawag ayon sa kanyang layunin. Kaya magtiwala ka sa akin, anuman ang mangyari. Isipin ang hinaharap. Isipin mong may inilagay kang biskwit sa harap ng isang batang 3 taong gulang at sinabihan siyang huwag itong kainin. Kaya ba niyang pigilan ang sarili? May mga mananaliksik na gumawa ng ganitong eksperimento, binigyan ang mga bata ng isang biskwit, at ipinangakong bibigyan pa sila ng isa pa kung hindi nila ito kakainin sa loob ng 5 minuto. Ang iba ay nakapagpigil, ngunit ang iba ay hindi rin nakapagpigil. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga batang nakapagpigil noong 3 taong gulang pa lamang ay mas nagtagumpay sa pag-aaral, pakikipagkapwa-tao, pananalapi, at kanilang kinabukasan. Bakit? Ang simpleng sagot, ang tagumpay ay nangangailangan ng pagpapaliban ng kasalukuyang kaginhawaan para sa mas dakilang gantimpala sa hinaharap. Naharap din si Esau sa ganitong desisyon sa Genesis Kapitulo 25 versikulo 29 hanggang 34. Pagod na pagod at gutom matapos ang buong araw na pangangaso, hinarap niya ang pagsubok, kakain ba siya agad ng masarap na sabaw kapalit ng kanyang karapatan bilang panganay, na magbibigay sa kanya ng malaking mana sa hinaharap.
Pinili ni Esau ang panandaliang kasiyahan. Namuhay siya para sa kasalukuyan kaysa sa hinaharap. Tanungin mo ang iyong sarili ng tapat, sa paanong paraan katulad ng kay Esau ang iyong mga desisyon. Paano mo isinasakripisyo ang pangmatagalang kabutihan para sa panandaliang aliw? Isipin ang iyong mga desisyon sa pera, pag-aaral, at maging sa kalinisan ng buhay. Isinasakripisyo mo ba ang dakilang plano ng Diyos para sa pansamantalang kaligayahan? Marami sa aking mga kaibigan na namuhay ng walang pidgel noong high school ngayon ay nagbabayad ng malaking halaga. Ang iba ay naghiwalay na ng asawa, at ang iba ay nagkaroon ng sakit. Kahit noong panahong iyon ay gusto ko nang sumunod sa impluwensya, nagpapasalamat ako na nagkaroon ako ng lakas at suporta upang isipin ang hinaharap. Hindi ito naging madali, ngunit sulit naman. Maaaring pakiramdam mo ay hindi mo na kaya pang sumunod kay Jesus at gawin ang tama, ngunit alalahanin, ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at hindi narinig ng tainga, at hindi pumasok sa puso ng tao, lahat ng bagay na inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya, 1 Korinto Kapitulo 2 versikulo 9, Isayas Kapitulo 64 versikulo 4. Sa huli, sulit ang lahat. Ipaalala mo sa iyong sarili, pagpapalain ka ng Diyos sa paraang hindi mo may kakaila kung mananatili kang tapat ngayon. Huwag mamaliitin ang iyong PANGINGINFLUWENSYA. Noong ako ay nasa unang taon pa lamang ng high school, may sinabi sa akin si Eric, ang kapitan ng koponan ng football, na hinding-hindi ko makakalimutan. Isang Sabado ng gabi ay kasama ko ang ilang kaibigan. Isang mas matandang estudyante, kabilang sa koponan ng football, ang lumapit sa akin habang nakaupo ako sa likod ng aking truck at pilit akong inalok ng alak. Hindi siya tumigil hanggat hindi ako pumapayag, ngunit dumating si Eric upang ipagtanggol ako. Hinarap niya ang lalaki at sinabing, iwan mo siya. Nagpasya rin akong huwag uminom. Si Sean ang nagbigay lakas sa akin na huwag uminom. Wala pa akong nakitang tao na matibay na naninindigan sa kanyang pinaniniwalaan. Kaya huwag mo siyang pilitin. Nangako ako sa aking mga magulang na hindi ako iinom ng alak kahit katiting habang nasa high school, at hindi ko rin papayagang sumakay sa aking sasakyan ng sinumang nakainom. Ngunit hindi ko akalain na ang aking mga desisyon ay makakaapekto sa iba, lalo na sa kapitan pa ng koponan ng football. Bagamat naging maayos ang naging wakas ng pangyayaring ito, mayroon din akong mga karanasan kung saan nabigo akong tumupad sa aking pinaniniwalaan. Ngunit itinuro sa akin ng karanasang ito ang isang malalim na katotohanan, malaki ang maiaambag natin sa buhay ng iba, kahit hindi natin ito namamalayan. Maniwala ka, marami ang nakatingin sa iyong pamumuhay. Kung mamumuhay ka para kay Jesus, makakagawa ka ng tunay na pagbabago. Huwag kailanman sumuko. Sa pagbabalik tanaw ko sa aking karera sa basketball, nagpapasalamat ako na hindi ako sumuko. Sa huling 2 taon ko sa kolehiyo, naging bahagi ako ng mga koponong nagtala ng tagumpay na 28 hanggang 6 at 30 hanggang 7, at nakapaglaro sa pambansang palaro. Noong ako ay nasa huling taon na, pinagpala akong maging kapitan ng koponan. Kung sumuko ako ng maaga, makakaligtaan ko ang mga dakilang pagkakataon na lumago at magkaroon ng karanasan. Ganoon din, sa pagbabalik tanaw ko sa aking espiritual na buhay, lubos akong nagpapasalamat na patuloy akong sumusunod kay Jesus. May mga pagsubok at tukso man na dumaan, walang alinlangan sa aking isipan na sulit ang lahat. Manatili ka sa pananampalataya, at huwag na huwag kang susuko. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.